March 19 is International Clients Day, mga kada. Ito ang araw kung saan kinikilala kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kliyente gaya ng consumers at customers para magtagumpay ang isang negosyo. Pero paano kung magkaroon ng problema o aberya sa inaasang produkto o serbisyo na binibigay ng mga kumpanya sa kanilang mga kliyente? May karapatan bang magreklamo ang mga kliyente? Iyan ang ating aalamin ngayong umaga kasama ang ating bisitang abogado. Dito lang sa Legally Yours. Eto na mga kada, para tulungan tayong alamin ang ating mga karapatan bilang mga consumers, makasama po natin ngayong umaga si Attorney Brian Borrero. Attorney, good morning! Hello, good morning po sa lahat ng manonood po natin mga kada. Miss Pia, good morning po. Grateful to be here. Yes! Ay, ang dami natin nababalitaan, Attorney, na mga nagrereklamo sa mga nabili nila online na parang iba yung picture, tapos iba yung dumating. Meron pala tayong mga protection under the law bilang consumers. Ano ba itong batas na to? Ano exactly yung sinasabi niya? Okay. So, meron po tayong batas na tinatawag na Republic Act number 7394. Ito po yung Consumer Act of the Philippines. Ito po yung primary na batas na nagpoprotekta po sa mga interest ng ating mga Philippine consumers. Ito rin yung batas na nag-i-impose ng sanctions and penalties doon sa mga businesses na nag-i-engage sa unfair business practices, price manipulation, fraudulent business activities, at doon po sa mga nagbebenta ng mga defective or substandard na produkto. Meron naman pala tayong batas, Attorney. Pero meron ba talagang naghahabol? Well, marami po, especially if meron pong mga consumers na kagaya nga ng sinabi ninyo, meron silang in-order, thinking na yun yung mare-receive nila, and then eventually, nung na-deliver na, iba pala yung item or substandard siya. Oo nga. Meron po, ano po ba dapat yung proseso kapag ganyan ang nangyari sa atin? Halimbawa, nung yung na-mention namin sa start ng show, umorder siya ng laptop, ang nakuha niya, bato. Grabe, hindi man lang computer, Hindi man lang diba? Apple device. Oo, not even close. Opo. Well, it depends on the circumstances. Pero if ang pinaka-practical na solusyon is una makipag-usap muna sa seller. Kasi kagaya nga na sinasabi nila, karamihan naman ng issues na dadaan sa mabuting usapan. Pero kung talagang sobrang grave na ng violation, pwede po tayong either bumisita po sa pinakamalapit na DTI office, Department of Trade and Industry, o kaya po bisitahin natin yung kanilang website. Pwede po tayong maghain ng complaint po doon for violation of Republic Act number 7394. Okay. Ayan, nasabi na nga natin na napakarami nagrereklamo tungkol dito. Meron tayong mga katanungan over our phone line na mga kada natin nagkakaroon ng problema tungkol dito. Okay, let's go to our first question. Hello? Hello po. Attorney, may question lang po. Rika, go ahead. Kahapon po kasi dumating yung order ko na fan. Ngayon, sira siya, defective, ayaw mag-on. Nag-message po kasi sa seller, sabi ko, possible kaya na makuha ko yung item kahit hindi ko ni-return. Pero ang sabi ay, kailangan pa rin ako mag-file ng return refund. Parang nakakainis lang po kasi parang na-bother ako twice. Hindi ba pwedeng i-send na lang po nila yung item sa akin kahit hindi ko po nire-return? Pwede po ba yun, Attorney? Kasi, Attorney, thanks, Rika. Kasi minsan nga, no, parang the burden is on you pa. Niloko ka na nga, tapos inabala ka pa sa pagbabalik. Opo. Panibagong gastos na naman yun kasi you're gonna have to spend for the shipping. Diba? So, I guess ang mag-a-apply po na batas po dito is either yung policy po nung seller, kasi po although naiintindihan ko po yung sinabi nung ating client na nakakaabala naman talaga siya, pero it could be considered as a valid policy if nagkaroon kayo ng agreement, tapos at the time that you perfected the contract or your agreement, meron pong stipulation na nagsasabi na one of the requirements for a valid refund
is that you have to return the defective product po. Kasi Ayun. pwede naman pong, ang reasoning po doon is para ma-verify din nila na talagang defective yung produkto po. Oh, tapos, attorney, paano pag ikaw naman ay naakusahan na baka ikaw yung sumira? Okay. Well, ang mangyayari po dyan, syempre, it depends on your evidence din. Dapat, from the time na na-receive mo, ang pinaka-practical na solusyon, videohan mo na habang ino-open mo. Yeah. Kasi kung na-receive mo na nga naman, tapos within a few days, hindi ka naman talaga nagko-complain, and then after a few days, tsaka mo sinabi na defective or substandard yung produkto, yung burden to prove is nasa sa iyo kasi ikaw yung merong allegation. Tama. Ayan ang magandang tip. Kapag binubuksan pala natin ang mga parcels na in-order natin, videohan ninyo. Opo. Para malaman natin kung ito ay, para meron kayong proof in the event na ito ay sira. Yeah. 'Di ba? We have another question. Go ahead. Who is this? Good morning po, attorney. I am Jane naman po. Ito naman po ay about sa recent booking po namin na staycation. Kung saan po, nakalagay po sa social media lahat ng mga included amenities. Ngayon, pagdating po namin doon, yung pool na inaakala po namin na included po doon sa aming binayaran ay may nakabook daw po. Naka-reserve daw po. Upon conversation, wala naman po siyang sinabi na na-book po yun and kami naman po, binayaran po namin lahat. And nag-ask po ako about discount, kung pwedeng i-discount na lang, wala pong response. Paano po kaya yun? So parang nag-double booking yung binook mo na property. Yung doon lang po sa part nung pool. Kasi po ang binook namin kabuuan, lahat po ng mga amenities, yung buong resort. Ngayon pagdating po namin, yung pool, meron po Off-limits ibang pala sa gumagamit. inyo. Yes. Oh, so parang thank you very much for that. So parang blatant talaga na not abiding by the contract. Opo. Attorney, paano nga yun? Well, first Kaya thing mo that nga we should binook yung property dahil may pool eh. So ayun, first thing we should do is review muna natin yung kontrata. Siyempre, kailangan natin ma-verify na kung ano yung binayaran mo, yun nga yung mga produkto. Yun ang makukuha mo. Oo, yun yung makukuha mo. Correct. Dapat nakalista yun. Yung pool, yung, I guess, yung unit mismo. And then, if eventually makita natin na tama naman yung mga stipulations dun sa kontrata, kagaya ng sinabi ko, most practical solution is to talk to the seller first. And then, if hindi talaga maayos, entitled tayo sa recovery of damages, entitled tayo sa refund, and if kailangan pa talagang mag-escalate, pwede tayo mag-file ng civil complaint for breach of contract. Breach of contract. Yes. Okay. Meron po kayong sinabing isa yung breach of contract. Okay, mamaya na. Baka maalala ko ulit. Maganda yung isang point na sinabi mo. Meron pa tayong last. Can we hear it? Hello, who is this? What's your problem? Idulog nyo na kay attorney. My name is Tommy. So, last month po, order ako ng item online. And nung dumating siya, wala po kasi ako sa bahay no. Nasa overseas po ako nagbakasyon. And then, ayun. So, pagbalik ko po sa bahay, tsaka ko po nabuksan yung parcel. Pagbukas ko po, damaged po yung item. But since lumagpas na po ng 7 days yun, nakalagay po dun sa website, invalid na po yung return or exchange policy. Pwede po kaya yun? Okay, attorney, what can we say about that? Thank you very much for that question. Okay po. So, dun sa question na yun, sinabi na yung warranty period is limited to 7 days. Now, that could be considered as a contractual stipulation, which is presumed as valid. Pero, being a presumption, it is subject to exceptions. Siyempre, if later on, after investigation, malaman natin na masyadong manipis o masyadong maiksi yung 7-day period, pwede naman po yun ma-waive para po maibigay dun sa consumer yung mga remedies na entitled siya na ma-receive kagaya po ng refund, repair, or replacement with damages. So may butas pa rin yung ganong klaseng condition, attorney? Case-to-case basis po siya, ma'am. Depende po sa complexity po nung case na involved and dun sa circumstances. Kasi while we're on the subject of no return, no exchange, ito po ba ay legal po ba tong claim ng mga ibang establishments? Kasi lagi natin nakikita yan, no refund, no exchange. Okay. But under the Consumer Act, is this right? Is this legal?
Okay po. So, no return, no exchange. Ang batas po na mag-a-apply po dyan is yung RA 7394, kagaya po ng sinabi ko. Although ang presumption is valid po yung no return, no exchange, provided meron pong stipulation dun sa kontrata or agreement ninyo na as is where is clause. Pero kung wala pong ganun, hindi po magagamit yung stipulation po na yun para po as an excuse para po mag-fulfill yung business dun sa kanyang obligasyon na mag-provide ng remedy doon sa consumer in case of violation. Ano po yung as is, where is? Yun po yung kapag binili mo ang isang bagay, tapos ina-acknowledge mo na binibili mo siya based on its current state. Okay. Na ina-acknowledge mo na tanggap mo kung ano siya sa estadyo na yun. And then ina-acknowledge mo na hindi ka na maghahabol if later on malaman mo na meron siyang defects. Oh, okay. So dapat walang ganon. Oo. Okay, got it. Attorney, kanina yon sinabi mo na if you booked a property and you didn't get what you thought you were gonna get, pati damages pwede mong i-claim sa kanila. Because parang naabirya ka. Opo. Ayun, okay. Meron din tayong mga questions from netizens. Let's take a look. Saan ba yan lalabas? Ferdy. Ayun. Okay, ang tanong ay, nagpagawa lang ako ng compressor, pero parang buong kotse ko na ang ni-repair. Kala ko quotation na yon, suggestion lang pala. Naku, marami yatang ganyan, especially when it comes to repairs that we cannot understand, no? Yeah. Pwede ba yan, attorney? Sabi mo, halimbawa, ako yung customer, sabi ko, repair lang yung compressor. Tapos kung ano-ano na yung ginawa nilang job order, is that allowed? Can I be compelled to pay for all the repairs that they performed, even if I didn't ask for it? Okay, definitely not, ma'am. Kasi po, unang gagawin po natin ulit is to review the contract. Ang pag-uusapan po natin dito is yung perfection po ng kontrata. Kung ang napag-usapan po natin is compressor lang, yung repair ng compressor, yun yung subject matter. And then, ang babayaran mo is, for example, 10,000 pesos. Perfected na yung agreement. Okay. Dapat limited lang yung obligations doon sa repair ng compressor at sa pagbabayad ng 10,000 pesos. Okay. If later on, merong isang party na gustong mag-amend ng kontrata or mag-add or impose ng additional conditions or stipulations, it has to be agreed upon by both parties. Hindi pwedeng unilateral. Madalas din po yan nangyayari, attorney. I'm not sure if it's the same case. Sa mga gumagawa ng bahay, di ba? Hindi yata na nagagawa ang isang bahay na nasa agreed budget. Laging may nag-over budget. So, before that happens, dapat yung contractor mo, sinasabihan ka na rin. Hinihingi ang iyong approval before lumabas sa agreed upon budget? Pwede po ba yun? Well, ang pinaka mabuting protection po dito is a well-drafted contract. Na magsasabi po na ito na yung budget dito, in no way, in no case na mag-exceed siya. At kung sakali na kailanganin na mag-exceed siya, ang magiging liable doon is yung contractor. Ikaw na lang gumawa ng kontrata ko in the future. Opo. Maganda yan. Okay, last question. From our netizen, eto na. Ano ba to? Sabi, free eye check-up. Tapos free lang pala siya kung bibili ka ng salamin. Naku, nakaka-agree. Lagi tayo nadadali nito. Yes, mga kada squad. Diba? Akala mo concerned sila sa health mo. Yun pala. Bebentahan ka ng eyeglasses. Attorneys, what can they do about this? Okay. The good thing is, ito pong sitwasyon po na to is covered po ng RA 7394. No? Kagaya nga po ng sinabi ko, meron pong jurisdiction yung Department of Trade and Industry, or in this case, Department of Health, since I check up po siya, na i-oversee po yung false or misleading advertising.
Opo, hindi po pwede yun, hindi po allowed po yun. Pinagbabawal po yun ng RA 7394. Actually, isa po siya sa mga prohibited acts. And meron pong mga penalties and sanctions na pwede pong ma-impose doon po sa mga negosyo na nagbabiolate po nito. Oh, like ano po? Ano pong klaseng penalties at sanctions ito? Okay. So, nandyan po yung payment of fines and damages. Meron din pong imprisonment. Kanina nung nagre-review ako, ang nabasa ko max na imprisonment is 5 years. So, depende rin siya sa penalty. Depende rin siya dun sa batas na na-violate mo, of course. Okay. Pero for sure, dahil may batas, lahat yan ay may pananagutan. Kaya panghuli na lamang, attorney, ano po ang masasabi or mensahe natin, parting words para sa ating mga consumers? Ano ba ang dapat nilang isaulo? Okay po. So sa ating mga consumers, sa ating mga kada, ang pinaka-importante po dito is yung kaalaman po natin sa batas. No? Meron po tayong access, meron pong internet. Nandiyan po yung RA 7394. I-google lang po natin sa mga panahon na wala po tayong ginagawa. Magbasa po tayo. Alamin po natin yung ating mga karapatan, yung ating mga obligasyon. And then secondary po, ensure po natin na meron po tayong well-drafted contract, kagaya nga po na pinag-usapan namin kanina ni Ms. Pia. Ito po yung mga magagawa po natin para po maproteksyonan po natin yung ating mga sarili at maiwasan po na magsayang po tayo ng pera. Tama. At naku, whether we like it or not, we really have to read the fine print. Opo. Na minsan ay saksakan ng haba Opo. para hindi po tayo malinlang, di ba? Maraming salamat, Attorney Brian. Maraming salamat po, Ms. Pia. Where can they reach you? Baka meron pa silang ibang isasangguni sa inyo. Opo, so ako po si Attorney Brian Borrero ng Respicio & Company Law Firm. Yung amin pong office, we have 2 branches in BGC, one in One World Place and one in Brittany Hotel. Sa website po namin, www.respicio.ph. Meron din po kaming Facebook, Instagram, and TikTok, Respicio Law. Salamat po. Maraming salamat, Attorney po, Ms. Brian. Gusto ko yung meron kang placard sa audience. May fan club. Mula sa aking paralegal. Mga kada, maging matalino at mapanuring mamili. Alamin po at gamitin ang mga karapatan bilang isang consumer para maprotektahan ang sarili at pati na rin ang ating mga pamilya. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!